makakaya, and He wants that prize. Tayo kaya merong ganong mentality? Tayo kaya merong ganong attitude? Katulad ng isang atleta na kaya siya nagte-training, kaya niya hinuhusayan yung ginagawa niya sa laro, sa patimpalak, para makuha niya yung premyo. O parang hit and miss lang tayo. O whatever will be, will be. Kung may premyo, okay, thank you. Kung wala, wala. Eh di nga. Ganun ba tayo? Tingnan natin yung mentality ni Apostol Pablo, yung kanyang motivation. He wants a prize. Very specific. Very clear na meron siyang layunin, meron siyang goal sa kanyang buhay. Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 9, in verse number 24. Again, ito sa mga motivation ni Apostol Pablo. 1 Corinthians chapter 9 in verse 24, know ye not that they which run in a race run all. Di ba pagka tumunog na yung trigger, no? Yung start, di ba? Ang dami nila tatakbo eh. Nagkakagulo pa nga yan eh. Pero pagtakbo nila, sabi dito ni Apostol Pablo, but one receiveth the prize. Maraming tumakbo, pero isa lang ang tatanggap ng gantimpala. At ang lahat ng tumakbo na yun, ang nasa isip nila, gusto nilang manalo. Kasi kung tatakbo ka at wala kang goal, huwag ka nang tumakbo, sayang lang oras mo. Di ba? Pambawa na manood tayo ng sports. Di ba? Ng boxing. Ba, yung mga pag-boxing, naghahamunan na yan eh. Pinapakita na yung mga training nila. O. Pagkatapos, pagkaharap, ang bihira, 1 round lang, knockout. Diba? Anong klaseng preparation yung ginawa niya? Sabihin niya pa, pag-interview, talagang nagbanda ako, pinag-aralan ko talaga yung galaw niya. Sa tingin ko, hindi siya uubra sa akin. Eh, unang round pa lang sumubsub na kagad eh. So, ang sabi dito ni Apostol Pablo, but one receiveth the prize, so run that ye may obtain. Give your best. No? Kung gusto mong makatanggap ng gantimpala, hindi baka makatanggap ng gantimpala, sabi dito, tumakbo ka. Gawin mong maayos ang takbo ng isang buhay mananampalataya. Hindi pa gewang-gewang, hindi parang tutumba. Kung hindi, meron kang hinahabol, meron kang gustong puntahan, meron kang layunin. At sabi niya, run that ye may obtain. That is the motivation of Apostle Paul. O baka ang isip ng iba, Pastor, pupunta naman ako sa langit, okay na yun? Hindi ko na ako nag-aanap ng gantimpala. Ibig sabihin nun, wala kang goal sa buhay. No? Kaya magulo yung buhay mo, kaya pagewang-gewang yung lakad mo bilang mananampalataya. Kasi wala kang goal, wala kang layunin, wala kang hinahabol na gantimpala. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Again, another mentality, another motivation na taglay-taglay ni Apostol Pablo, 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sabi niya diyan, study to show thyself, approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ano sabi dito ni Apostol Pablo? Study, mag-aral ng salita ng Diyos. Nang sa gayon, kapag nagturo siya, kapag nangaral siya, ano sabi niya doon? He is approved, hindi siya mahihiya, hindi siya mangingimi. Alam niya, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. He is approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Alam niya yung sinasabi niya at hindi mo siya kayang paikot-ikutin pa. No? Ikaw kaya bilang mananampalataya, kamusta ang iyong pag-aaral ng salita ng Diyos? O every Sunday ka lang nagbabasa ng Bible?
Nagbabasa ka nga ng Bible sa gabi, pero ang amen mo, ang tapos mo sa umaga na. Kaya yung Bible mo, purong mapa na. Kasi yung laway mo, tumutulo dun sa Bible mo. Kaya yung pahina ng Bible mo, naninikit-nikit na. Kamusta yung pag-aaral mo ng salita ng Diyos? Ilang talata na nasa ulo mo? Ilang talata ang kaya mong ipaliwanag? Buti pa yung mga palabas sa television, kaya mong ipaliwanag. Ha? Alam mo kung anong episode na Alam mo kung anong nangyari. Ha? Anong nangyari sa brilyante ng mga Encantadje. Ha? Subaybay mo yan tanongin ka tungkol sa Bible. Wala kang alam. Pero tinatawag mo sarili mong Kristiyano. Study to show thyself a workman, to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mga kapatid, mga kaibigan, ang gusto ko lang sabihin sa bawat isa, mangarap naman tayo. Huwag na tayong makontento sa kinalalagyan natin. Huwag tayong makontento na bansot tayo na Kristiyano. Huwag tayong makontento na lalampalampa tayo na Kristiyano. Let us dream big. Let us aim high. And let us strive for excellence. Napakaganda nung sinabi ni David nung hinahabol siya ni King Saul. Naalala ninyo, hinahabol ni Haring Saul si David? Tignan niyo yung sinabi niya sa 1 Samuel chapter 24 in verse number 14. 1 Samuel 24 in verse number 14. After whom is the king of Israel come out? After whom dost thou pursue? After a dead dog? After a flea? Tignan niyo yung paglalarawan ni David. Sabi niya, ikaw Haring Saul, hari ka. At you are the commander-in-chief ng iyong mga sandatahang lakas. Pero tignan ninyo, buong hukbo kayo, hinahabol niyo ako na pulgas lang. Sabi ni David, pinag-aaksayahan niyo ako ng oras? Ikaw na hari, gamit-gamit ang iyong mga sundalo, ako na pulgas lang. How about kayo mga kapatid, mga kaibigan? How's your pursuit? Ano yung mga hinahabol nyo sa buhay mo? Baka pulgas lang yan. Ibig sabihin, hindi naman importante yan Hindi naman mahalaga yan Pero pinagsasayangan mo ng oras. Mga kapatid, mga kaibigan, may talento kayo. Alam ko, lahat tayo dito matalino. Lahat tayo dito magagaling. Pero ang maganda, gamitin natin yung galing natin sa paglilingkod sa Panginoon. Sayang yung potential ninyo. Sayang yung kakayahan ninyo. Marunong kang mag-computer, hindi ka naman nakikita doon sa computer doon. Marunong kang tumugtog, hindi naman kita nakikitang tumutugtog dyan. Buti pa sa eskwelahan, pag nakahawak ka ng gitara, kung makarak-rak ka kulang na lang matanggal na yung buhok mo, kaka-headbang mo Lahat tayo dito may kakayahan. Lahat tayo dito may talento. Kasi kung wala kang talento, kawawa naman yung Diyos mo, di ka binigyan. May mga pinag-aaksayahan tayong bagay. Sabi ni David, bakit nyo pinag-aaksayahan yan? Pulgas lang yan No? It is just a flea. Mga kapatid, mga kaibigan, kung nag-aasam tayo ng magandang bagay para sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang kalwalhatian, it is a good thing. Alam niyo po si William Carey, the founder of the modern mission, ang sabi niya po minsan,
God, O God, help me the man that you want me to be. Gawin mo akong lingkod mo kung paano mo ko naisin maging. No? Mga kapatid, mga kaibigan, attempt great things for God. No? Attempt great things for God and expect great things from God. Tingnan po natin sa Daniel chapter 11, verse 32. Daniel chapter 11, verse number 32. And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries, but the people that do know their God, yung mga tao na kilala nila ang Diyos, kilala nyo ba ang Diyos nyo? Ganito daw po ang mangyayari sa inyo. Shall be strong and do exploits. Merong pakinabang, ano? Merong benepisyo ang mga taong kilala nila kung sino ang kanilang Diyos. In Matthew chapter 25, in verse number 14, up to verse 30, ito po yung kabanata o section ng Bible na kung saan tinutukoy po yung parable of the talents. At dito, sinabi ng Panginoong Hesus, merong mayaman at aalis siya papunta sa malayong bansa at nang gayon, bago siya umalis, iniwanan niya ng kanya-kanyang talents, yung kanyang mga servant, yung kanyang mga alipin. Yung isang servant, binigyan niya ng 5 talents. Yung isang servant, binigyan niya ng 2 talents. At yung isa, binigyan niya ng 1 talent. So, umalis yung kanilang boss, yung kanilang master, at yung isa, ang ginawa niya, yung may 5 talents, ginawa niya, ininvest niya, ginamit niya. Aba, dumuoble. Nagkaroon pa ulit ng another 5. Yung dalawa naman, yung kanyang talents, ginamit niya rin, ininvest niya rin. At naging maganda rin ang bunga. Naging 2 uli. So meron na siyang 4. Yung isa may 10, yung isa may 4. Pero itong isa lang yung kanyang talent, natakot siya. Paano kung malugi? Paano kung mawala? Pagagalitan ako ng master ko. Alam ko na gagawin ko para hindi mawala. Maghuhukay ako, itatago ko. And time comes na kung saan yung kanyang master dumating. And then, nagbigay sila ng account sa kanilang stewardship. Sabihin, sila ay manager, sila ay taga-katiwala ng talent na binigay sa kanila. At, nung nagbigay na sila ng sulit, sabi ng isa, master, ginamit ko po yung talents na binigay nyo. Yung 5, nagbunga pa ng another 5, meron na po akong 10. Sabi ng Panginoon, no? Well done, thou good and faithful servant. Yung isa naman, ganun din. May 2 lang po akong talent, pero ininvest ko rin po, ginamit ko rin po. At nagkaroon ng bunga, another 2, meron na po akong 4. Sabi din sa kanya ng Panginoon, well done, o ng master, well done, thou good and faithful servant. Eto na ngayon yung isa, yung nagtago sa ilalim ng lupa. Sinabi niya na ngayon, kasi natakot po ako kilala ko po kayo, magagalitin kayo Parang high blood po yata kayo Kaya tinago ko po sa ilalim ng lupa, sabi ng kanyang master, thou wicked and slothful servant. Ha? Hindi niya ginamit yung kanyang talent. Ano ngayon gagawin? Dahil hindi niya ginamit. Matthew chapter 25 in verse 28. Take therefore the talent from him and give it unto him which had 10 talents. Kunin mo yung nag-iisang talento na yan sa kanya at ibigay doon sa merong 10. Verse 29. For unto everyone that had shall be given, and he shall have abundance, but from him that had not shall be taken away even that which he had. This is a parable. Punta na tayo ngayon sa realidad. Kasi yung parable, may moral lesson lang yun
yung realidad, eto na ngayon yung aplikasyon. Ikaw ba may talent ka ba? Ikaw ba may kakayahan ka ba? Ikaw ba may abilidad ka ba? Ang tanong, ginagamit mo ba? O tinatago mo lang? Kasi po nakakahiya eh. Kasi po mahiyain ako eh. Oh. Diba tayo, mahiyain tayo, lalo sa pampubliko eh. Ako rin, mahiyain din ako eh. Pero nagtataka ako, pag sa kumpanya, halimbawa, Christmas party, o sige, kayo, maggrupo kayo, sumayaw kayo ha. Walang magre-reklamo ha. May incentive siya, sayaw kayo. Sabi ni boss, sayaw daw tayo eh. Kahit mahiyain ka nun. Ha? Nag-aaral ka ng kolehiyo, may PE kayo. Diba? May gymnastics kayo. Mahiyain ako, pero dahil kailangan mo ng grade, mag-i-stretch kang ganyan, magagaganyan ka. Kasi mahiyain ka eh. Pero pag sa Panginoon, mahiyain ako talaga, hindi ko talaga kaya eh. Ibig sabihin, mas malakas pa yung boss mo sa Panginoon. Mas malakas pa yung teacher mo kaysa sa Panginoon. Hello? Bakit may mga mukha akong hindi nakikitang tumatayo dito sa unahan? Bakit may mga mukhang hindi ako nakikitang umaawit para sa Panginoon? Pero pag nasa labas kayo, sayaw-sayaw kayo dyan. Stretch kayo ganyan. Makakuha ka lang ng 2, makakuha ka lang ng 1, makakuha ka lang ng 2.5. Pero sa Panginoon, wala ka. 5 ka sa Panginoon. Kasi wala kang pakinabang. Bakit ganun? No. Sa ibang bagay ang galing natin, pero pag sa Panginoon, wala tayong goal. Wala tayong pangarap. Sa trabaho, meron tayong goal. After 2 years, after 5 years, sana na-promote na akong ganyan. Pag hindi ako na-promote, lilipat ako ng kumpanya. May goal ka eh, may aim ka eh. Pero sa Panginoon, wala ka man lang ka-goal. Tignan mo nga yung sarili mo ngayong umagang ito. Ha? Nagagawa mo ba yung disenyo ng Diyos para sa'yo? May mga talento siyang binigay sa'yo. May kakayahan ka. At kung ito yung standard na ibinigay sa'yo ng Panginoon, pero you're living less than sa dinisenyo ng Diyos sa'yo, then that is a sin. Diba? Kung binigyan ka ng ganitong pamantayan, ganitong kakayahan, ganyan din yung gawin mo. Kung level 10 yung performance mo, ibigay mo yung level 10. Pero kung number 5 ka lang, number 6 ka lang, number 7 ka lang, you are less than sa disenyo ng Diyos sa'yo. No? You are not living what you ought to be. Hindi ganun ang plano ng Diyos sa'yo. Hindi ka sumusunod sa Diyos. And therefore, it is a sin. So let us be involved. Kung estudyante ka, nire-represent mo ang Panginoon sa iyong paaralan. Kung ikaw ay empleyado, nire-representa mo ang Panginoon sa iyong kumpanya. Kung ikaw ay nagnenegosyo, nire-representa mo ang Panginoon sa iyong mga kliyente, sa iyong mga customer. Representante tayo ng Diyos. And so we must do our dealings, our business with all honesty. Kaya sabi ng Romans 12 verse 11, Romans 12:11, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. In verse number 9, doon natin makikita yung meaning ng pangalan ni Jabez. Bakit Jabez ang pinangalan sa kanya? No? Sabi sa verse number 9, and Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez. Uy, nasa Bible pala yung Jabez, ipapangalan ko to sa anak ko, kasi ang ganda pala ng pangalan ng Jabez. Mali, ang ibig sabihin ng pangalan Jabez, sorrow. Saying, because I bear him with sorrow. Kaya kung gusto mong maging sakit ng ulo yung anak mo, pangalanan mong Jabez.
Ibig sabihin ng Jabez, sorrow, pain, struggle. That's the name of Jabez. No? Negative. Hindi po positibo. Pero bakit naging matagumpay si Jabez kahit na ganun yung pangalan niya? Kasi yung victory niya, hindi nakasalalay sa kanya, ito yung nakasalalay sa Diyos. This victory depends only to God. Parang tayo, wala naman tayong tagumpay na maipagmamayabang natin eh. Ha? Kahit na honor student pa tayo, kahit may Latin awards pa tayo sa school, sa tingin mo nakuha mo yan dahil sa'yo? Mali. Nakuha mo yan dahil sa Diyos. And so therefore, we must have that good, mabuti, na pangarap, na hangarin sa buhay natin, sa ating paglilingkod, sa ating Diyos. Jabez has a good pursuit. Number 2, Jabez has a great prayer. Meron siyang dakilang panalangin. Sabi dyan sa verse 10, and Jabez called on the God of Israel. Ha? Sa panahon na ito na sandamakmak ang mga paganismo, pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi siya nangimi at hindi siya nagdalawang isip na, oy, baka doon sa Diyos ng ibang ano na yun, baka totoo yun ah. Baka pwede din ako magdasal-dasal doon minsan. Diba? Oh. Parang nung nagpunta kami sa Malaysia, yung tinatawag na Batu Cave. Lalaki ng mga Diyos-Diyosan doon eh. Ha? Hindi si Jabez, hindi man lang siya, ang laki ng Diyos nila dito, baka mas makapangyarihan to. Sabi dito sa verse 10, Jabez called on the God of Israel. In other words, tumawag siya sa tunay at buhay na Diyos. No? Biro mo, yun po yung naging katangi-tangi sa kanya. Yun yung kapangyarihan ng kanyang panalangin. Among all the names na binanggit po dito, more than 500 names, si Jabez lang yung may katangi-tangi attributes, character, dahil siya ay tumawag sa tunay at buhay na Diyos. Yung iba, na binanggit niya na pangalan, siguro naghihintay lang sila ng sahod at nag-iisip lang sila ng ano kayang mabibili ko sa sahod ko. Yun lang ang buhay sa kanila. Kumain, matulog, sumahod, magtrabaho. Yun lang ang buhay sa kanila. Pero si Jabez, naniniwala siya na ang buhay, hindi lang sa trabaho, hindi lang sa pag-aaral, hindi lang sa kung ano yung gusto mong gawing lakwatsa, na ang buhay patungkol sa relasyon mo sa Diyos. Sabi dito, he called on God. He knows how to pray. Ikaw ba, marunong ka bang manalangin? Baka nahihiya ka pa. Di ba? Pag prayer time natin at naituro ka, ba't ako? O kailan pa siya naging paniki? Ba't daw siya eh? Ba't ako? Baka pag nasa fast food, nahihiya ka pang manalangin. Bago manalangin, ihuhulog mo pa yung panyo o yung tissue. At pagdampot mo, amen. Sobrang hiya mo. Pero pag sa ibang bagay, ang kapal-kapal naman ng mukha mo. Oh. He knows how to pray. At dito nakipag-usap sa ating Diyos. Tingnan natin yung purpose ng kanyang panalangin. What is the purpose of Jabez's prayer? Verse number 10. Sabi niya dyan, O that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cause. Pagpalain mo ako at palawakin mo ang aking teritoryo. It is a very specific prayer. Di ba? Kaya nga tayo humihingi eh. Baka nag-aantay ka, ang tagal naman sagutin, ang tagal naman ibigay yung pangangailangan ko. Nanalangin ka ba? Humingi ka ba? Ask and it shall be given thee. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Very specific. No? Nanalangin ka, Panginoon, kailangan ko ng bag sa school. O nagkaroon ka ng bag, lalaki ka, binigay sa'yo, pink. Hindi ka nag-specific sa panalangin mo eh. Panginoon, bakit naman pink? Gusto ko red.
Be specific. Be clear. Maging malinaw ka sa pananalita mo. Sa panalangin mo. Ano bang gusto mo? At dito sabi ni Jabez, it is not an ordinary blessing. Sabi niya, I want more. Meron na siya, gusto pa niya. Pero hindi niya yun gagamitin para sa kanyang sarili. Alam niyo bakit tayong mga Kristiyano, hindi tayo nagkakaroon ng kasagutan sa dalangin natin like Jabez? Because we don't have the desire na meron si Jabez sa kanyang panalangin. Nandun yung kanyang hunger. Nandun yung kanyang thirst na makuha ito. Not for himself, but for the Lord. And as the result, nakuha niya po yung kanyang dinadalangin. At itong pangyayari na ito, itong kwento na ito ay nagtuturo sa atin na matuto tayong mangarap. Humingi tayo sa Diyos ng imposible. Ha? Meron tayong Diyos na kaya niyang ibigay. Sabi nga ng Bible, with God, nothing is impossible. Ha? Sabihin ng iba, wag naman ganyan yung hingin mo. Masyado ka namang ambisyoso. Medyo babaan mo lang. Nananalangin kang sapatos. Wag yung original. Yung ano lang, kahit mga class A lang. Okay na yun. Kasi pag masyado mong tinaasan, baka naman maartihan sa iyo ang Diyos. Baka masyadong ambisyoso ka naman. Diba? Kaya sabi ng Bible, with God, all things are possible. Psalm 81 verse 10. Psalm 81 verse number 10. I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt. Open thy mouth wide, and I will fill it. Buksan mo yung bunganga mo. Ha? Pupunuin ko yan. Bakit? Di ba yung mga Israelita doon sa disyerto, nagutom sila? Sino nagbigay ng pagkain? Ang Diyos. Ang Diyos na nga nagpalaya, ang Diyos pa nagpakain. Ang Diyos pa ang nagpainom. Diba? At hindi sila namatay dahil sa gutom. Dahil ang Diyos nag-provide sa kanila ng pangangailangan nila. At gustong sabihin ng Diyos dito yung credentials niya. Gusto niyong maalala kung sino ako? Ako ang Diyos na nagpalaya sa inyo at ako ang Diyos na nagpapakain sa inyo at kakain kayo hanggat gusto ninyo. The moment na hindi kayo kumakain, hindi dahil yun wala na, dahil busog na kayo. Ayaw nyo na kumain. Di ba? Sabi ng Diyos, sige, kumain lang kayo kung anong gusto nyo. Huwag kayong magtatabi, huwag kayong magtatago, dahil hanggat gusto nyo, magkakaroon ng mana dyan, magkakaroon ng pugo dyan. Yung mga nagda-doubt, nagtago sila eh. Nagdududa sila eh. Sabi ng Diyos, kakain kayo hanggat gusto ninyo eh. Open thy mouth and I will fill it. Mananawa ka sa blessing sa Diyos. At kaya lang titigil yung blessing, hindi dahil hindi na kaya ibigay ng Diyos, dahil hindi mo na kayang tanggapin. Panginoon, busog na po. Panginoon, wala na pong mapaglagyan. Panginoon, pwede po ba ihinto nyo na? Hindi na namin alam gagawin. Sabi ng Panginoon, open thy mouth and I will give it. I will fill it. There's no problem about God when it comes to giving. Hindi natin pwede ituro yung kamay natin sa Diyos. Ang damot mo kasi, hindi mo kasi binibigay, hindi mo magagawa yun. Dahil binigay lahat ng Diyos, ang problema, hindi mo na kayang tanggapin. Puno na po yung bulsa ko. Sa iba naman. Si Sir Adjo, kailangan din. Jeremiah chapter 33:3. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things, which thou knowest not. Hindi mo pa alam yan. Kahit ako, hindi ko pa alam yan. Kahit 8 taon na akong pastor, kahit 10 taon ka ng Kristiyano, marami ka pang bagay na mapapatunayan na kaya palang ibigay sa iyo ng Diyos. Kahit pa,
matigas ang ulo mo, kahit pa pasaway ka, kahit pa hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Hindi mo alam yan at hindi mo maunawaan bakit ang Diyos patuloy na iniibig ka kahit hindi ka naman kaibig-ibig. Psalm 35, verse 27. Psalm 35, verse 27, let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yea, let them say continually, let the Lord be magnified, which had pleasure in the prosperity of His servant. Masama bang yumaman? Hindi po. Maganda nga po kapag mayaman tayo, dahil yung yaman natin, gagamitin natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ang bawal lang, yung mga prosperity gospel, na yung tiwala nila, nasa yaman nila, na parang bawal na silang humirap. Pero kung tayong mga mananampalataya ay pagpapalain ng Diyos, posible. Sabi na nga ng talata na ito, which had pleasure in the prosperity of His servant. Gusto ba ng Diyos na yung anak niya halos humalik na sa lupa? Sa kahirapan? Ephesians chapter 3 verse 20. Ephesians chapter 3 verse 20. Now unto Him that is able to do exceeding, look at the word, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. So we will see, mga kapatid, mga kaibigan, the purpose of His prayer. Secondly, the power of His prayer. Ano pa yung kapangyarihan niya? Sabi sa verse number 10, and that thine hand might be with me. Sabi ng verse 10, 1 Chronicles chapter 4. Yung kamay ng Diyos ay mapasa akin. So hindi lamang concern si Jabez sa blessing. Hindi lang siya yung kamukha natin na ang isip puro, uy, blessing, blessing, blessing. Hindi po ganun. Ang nasa isip din ni Jabez, may blessing, may blessor. Ha? May pagpapala kasi may nagbibigay. Yun ang Diyos. At hindi lang ang concern niya, yung makukuha niya, yung matatanggap niya. Thank you. Ang concern niya, merong nagbibigay ng pagpapala. No? Hindi katulad ng iba na puro blessing lang. Alam niyo po kung kayo, Kristiyano, puro blessing lang nasa utak ninyo at puro pakinabang lang ang nasa utak niyo, kawawa po kayo. Kasi ang totoo, wala naman talaga kayong natatanggap o wala kayong mapapala. No? At kung magkaroon man kayo, kulang pa kasi puro paghahangad ang nasa isip mo eh. Pero kung ang nasa isip mo, yung Diyos, yung nagbibigay ng pagpapala, nasa sayo na ang lahat. No? Mapapaawit ka eh, nasa iyo na ang lahat. No? Mapapaawit kang ganun. Bakit? Eh kasi ang Diyos ang may-ari ng mundo. Kung siya ay nasa sayo at ikaw ay nasa sa Kanya, eh lahat nasa sayo na rin. Sabi niya doon, yung kamay mo ay mapasa akin. Ang kapangyarihan ng panalangin ni Jabez, hindi nasa kanya, nasa Diyos. Yung kamay ng Diyos ay nag-iingat sa kanya. Yung kamay ng Diyos ay nagpapala sa kanya. Yung kamay ng Diyos ang nagpoprotekta sa kanya. Maybe some of you, naranasan nyo ng mag-backslide. Tumalikod sa Diyos, manlamig sa pananampalataya. Tanong ko sa inyo, bakit nandito pa kayo? Eh kung talagang desidido kayong talikuran ng Diyos, gawin nyo. Walang pastor na hahabol sa inyo. Pero ang tanong, bakit nandito kayo ngayon? Bakit kayo nagpapatuloy? Bakit sinisiksik ninyo ang sarili ninyo sa gawain? Kasi yung kamay ng Diyos ang naghatak sa inyo pabalik. Ayaw mo na, pero nare-realize mo yung pag-ibig ng Diyos at ibinabalik ka at hindi mo kayang mabuhay na wala ang Diyos sa buhay mo.
Yun yung kapangyarihan ni Jabez. The hand of God that will empower him and guide him. Ganyan din po si John the Baptist. Of course, nakita natin yung ministry ni John the Baptist. Napakamakapangyarihan ng pangangaral ni John the Baptist. Anong sikreto? Luke chapter 1 verse 66. Luke chapter 1 verse 66. And all they that heard them laid them up in their hearts, saying, What manner of child shall this be? And the hand of the Lord was with him. Yung kamay ng Diyos, nasa kanya. Mga kapatid, mga kaibigan, wag na wag ninyong kakalimutan. Itatak ninyo sa utak ninyo at sa puso ninyo. Kaya kayong may pagpapala dahil may nagbibigay ng pagpapala. Yun ang Diyos. Period. Siguro naman, malalaki na tayo para maintindihan nyo ng klaro at malinaw. Let us go to our next point. The protection of his prayer. Ano yung panalangin dito ni Jabez? In verse number 10, that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. Anong panalangin niya? Blessing. Ang concern niya, yung relasyon niya sa nagpapala, ang Diyos. And Jabez know na kapag ang Diyos nagpapala, sa tingin mo yung kaaway, ganun-ganun na lang yun. Pero papalawakin yung kanyang nasasakupan. He will receive more blessings. And Jabez is aware that the devil will do something. Di ba kayo nagugulat? Pagkatapos ng blessing, biglang may problemang darating. Tapos yung mga natutunan mo sa church, yung mga verse na kinabisado mo, lahat yun, walang gamit, walang silbi. Parang gusto mo nang umayaw. Bakit? Kasi inaatake ka ng dyablo eh. And so ang panalangin ni Jabez, that thou wouldest keep me from evil. Di ba nandun yan sa model prayer in Matthew chapter 6 verse 13? Sabi doon ng Panginoon, and lead us not into temptation, but deliver us from evil, for thine is the kingdom, and the power and the glory forever. Amen. Now let us go to our third point. Nakita natin yung kanyang good pursuit. Nakita natin yung kanyang great prayer, the power of his prayer. And then number 3, makikita na Jabez has a godly pleasure. No? Bakit? Kasi request granted. Sabi ng verse number 10, and God granted him that which he requested. No? Yung humingi ka sa Diyos, 10 bagay, binigay yung 7, baka isipin mo, tsamba pa eh. Pero yung si Jabez, nung hiningi niya eksakto kung ano yung sinabi niya, yun yung eksaktong nangyari. Ibinigay sa kanya ng Diyos. Napakamakapangyarihan ng kanyang panalangin. Yung mga mananampalataya in the book of Acts, when they pray, napakapangyarihan ng prayer nila. To the point na yung lugar, nayanig, lumindol. Ikaw kaya, gaano ka makapangyarihan ng prayer mo? Baka isang palito, hindi mo mapagalaw. Pero si Jabez, request granted. Si Jabez ay naging matagumpay. Why? Because success is when you find the will of God and start living by it. Pag nahanap mo na yung kalooban ng Diyos, ipamuhay mo na. Tindigan mo na, wag mo nang iiwan. Because success is finding the will of God. Success is not spelled with F-A-M-E or fame. It is not spelled with M-O-N-E-Y or money. Success is when you pray and your prayer is answered. Kapag sinagot yung panalangin mo ng Diyos, di ba blessing yun? Pinakikinggan pala ako ng Diyos. Wala naman akong anting-anting, wala naman akong
Hindi naman ako artista. Sino ka ba para pakinggan ng Diyos? Kaya sabi ng Psalm 37 verse number 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Matuto kang magpakaligaya, magpakasaya sa ating Panginoon. No? Kung makikilala mo ang Panginoon, maybe the very reason bakit ka nababagot sa ganitong mga gawain. Maybe the very reason wala kang time sa ganitong mga gawain. Maybe hindi ka paligtas. Kailangan maligtas ka muna. Kasi kung naiintindihan mo kung sino si Kristo, walang dahilan para mabagot ka eh. You will enjoy every moment. Nag-aaral ka sa salita ng Diyos, no? Buti nga ngayon. O mamaya, mag-aalas 12, tapos na tayo eh. Diba? Kayo, mga young people, hindi nyo pa naabutan yung unlimited preaching. Kung kailan matapos, doon lang matatapos. Diba? Tayo dito, gusto nyo, tapusin ko na ngayon eh. Oh. Kasi tatapusin ako ni Ate Cassie. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Yung anak ko si Mela, yan ang demanding sa dalawa eh. Pag may gusto yan, da. Watch. Ibig sabihin, manonood yun. Pag sinabi naman niyang, house. Doon, kila sa lola niya. House yun. Ulit-ulit yun. Pag sinabi naman niyang, de. Diba? Yung problema ng bata, nagiging problema ko eh. Bakit? Kasi anak ko yun. Yung problema mo, nagiging problema ng Diyos kapag binigay mo sa Kanya sa panalangin. Ask, and it shall be given thee. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be open unto you. Naipagkatiwala mo na ba sa Diyos yung mga panalangin mo? Yung mga hiling mo? Yung mga tingin mo imposible? Maybe kaya hindi ka sinasagot kasi hindi mo naman binibigay. Hindi mo naman sinasabi. And let us dream big, no? Let us aim high, and let us strive for excellence. That is the formula of greatness. Tayo po'y sandaling tumayo, tabang tayo nakayuko at nakapikit. No one is looking around. Isipin lang po natin yung mga pangangaral na nasabi po sa atin ni Pastor ngayon, yung mga natutunan po natin sa salita ng Diyos. Hindi po aksidente, hindi po personal, ito pong mensahe na to ay para sa lahat. Ito ay nilayon ng Diyos na marinig mo. Ito ay nilayon ng Diyos na mahamon ka. Ito ay nilayon ng Diyos para mabatid mo na ikaw sa buhay mo bilang isang Kristiyano, kailangan may gawin ka. Kailangan kumilos ka. Kailangan mangarap ka. Dahil hanggat buhay ka, may plano ang Diyos sa'yo. Ngayon, kung wala kang gagawin, kung sa tingin mo walang plano ang Diyos sa'yo, bakit ka pa nandito sa daigdig na ito? Mga kapatid, mga kaibigan, sa umagang ito, nais kong sabihin sa inyo, may talento ka, may kakayahan ka, matalino ka, pwede kang gamitin ng Diyos. Ang kailangan mo lang, yung willingness na maglingkod sa Kanya, yung willingness na ibigay yung iyong best. Hindi ka man kasing galing ng mga singer sa telebisyon. Hindi ka man kasing pogi at kasing ganda ng mga artista sa telebisyon. Pero tandaan mo, yung nag-iisang ikaw lang yan. At kung mamahalin mo ang Diyos ng buong puso at buong isip at buong kaluluwa, tandaan mo ang Diyos marunong kumilala ng mga kumikilala rin sa Kanya. And one day, if you will never stop, if you will continue to be used by God and you will continue to grow, nabasa natin kanina in the book of Psalm, He will honor those people who honor Him.
ang Diyos marunong maggantimpala. Kaya sa umagang ito, ikaw man, young people, nanay, tatay, and you are challenged sa mensaheng sa umagang ito, I would like to invite you to come forward. Lapit po kayo ng malapit dito sa altar. Come closer and pray. Makipag-usap po tayo sa Diyos. May kakayahan ka, may talento ka. Nahihiya ka, yes, pero pwede mong bang ipanalangin sa Diyos? Bigyan ka ng lakas ng loob. Ma-overcome mo yung hiya na yan. Pwede bang idalangin mo sa Diyos na pagkatapos nitong linggo na ito, next Sunday, or maybe mamayang hapon,